2026 national budget ay pinirmahan na po ni Pangulong Bongbong Marcos, paldo na ang mga buhaya dito. Ayun na. Ang budget daw ng 2026 ay ito ay pagbabalik ng tiwala daw sa gobyerno. Anak na, bakit magbabalik ang tiwala ng maraming Pilipino sa gobyerno dahil sa 2026 national budget? Nilagdaan ni President Bongbong Marcos ang 6.793 trilyong pesos 2026 budget, pero binito niya ang 7 sa 10 unprogrammed appropriations na nagkakahalaga ng 92.5 billion pesos, partner. Unprogrammed appropriation total na bumaba di umano ng 150.9 billion pesos. Pinakamababa raw ito mula 2019. Layon umano na alisin ang backdoor discretionary spending. Tinanggal ang mga sensitibong unprogrammed appropriation tulad ng personnel services, GOCC, support, insurance and government assets, and counterpart funds sa ilang foreign assisted projects. Pinanatili ang 3 unprogrammed appropriations. Merong natira, partner. Foreign assisted projects, 97.3 billion pesos. Rest management, 3.6 billion pesos. At saka AFP modernization program, 50 billion pesos. At ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, ang veto ay para umano ibalik ang tiwala ng publiko matapos ang mga isyu ng katiwalian. At benepisyo ng government workers di umano ay hindi mapiktuhan dahil nasa program appropriation ang sahod at increases. Malaki pa rin daw ang pondo sa social services, lalo na sa edukasyon, partner, kasi noong karang taon questionable sila dito sa Department of Education, partner, na ngayon ay umabot po ng 1.345 trillion pesos. Pinakamalaki sa kasaysayan, partner, itong pondo na ito sa Department of Education, na 22 lang ka classroom natapos. DPWH, ito na naman, partner, sa DPWH, 530.9 billion pesos kahit binawasan na dahil sa flood control scandal. At meron naman sa Department of Health sa Kalusugan, 448.1 billion na may 1 billion para sa zero balance billing. Totoo kaya, partner, meron zero balance billing? Partner, partner, batiin na natin tong aking best friend. Nanonood pala si Sige. Placido Pilosopo. Ayan. Ayan, shout out kay Placido Pilosopo. Placido Pilosopo, maisog. Ayan. Pero hindi pa rin, partner, nakaligtas sa mga karitiko itong unprogrammed appropriation. At tinawag itong shadow pork at may planong dalhin pa ito sa Korte Suprema ng mga ilang grupo. Ito ang tanong, partner. Isa-isa lang tanong. Baka mabulunan, partner. Sige. Okay. Sapat ba? Handa ka na ba, KPL? Handa. Baka kami, handa na kami. Ito ang tanong, mga kapartner, dyan sa comment section. Sapat ba ang mga veto para tuluyang maibalik ang tiwala ng publiko sa proseso ng budget, o kailangan pa ng mas mahigpit na reforma laban sa tinatawag na shadow pork, partner? Dan? Pinag-uusapan dito yung salitang trust, tiwala. Kasi porke ba may binito ka at ito pinakamalaking budget at sabihin mo, magbabalik na ang tiwala ng taong bayan. Una, pag-usapan natin, bakit ba nawala ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno? O nawawala ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno? Unang-una, may issue eh. Yung issue is about sa corruption. Ang pinagmulan ng lahat ng ito ay walang iba kung hindi sa corruption. Doon nawala ang tiwala ng taong bayan. Ngayon, ang pinag-uusapan dito is about doon sa bineto, sa budget natin. Ito na pinakamalinis. Hindi mo masasabing pinakamalinis yan. Bakit? Ang pinakamalinis yan, kapag ka nagkaroon ka ng transparency and accountability, doon mismo sa actual. Correct. Kasi i-distribute pa yan eh. I-distribute kay KPL yan eh. Asigurado ko, pag distribute kay KPL yan, makukuha ng kabilang lote ng bahay niya. Nakamalita. Nakamaleta na yan. Doon ang pinag-uusapan dito eh. Ito palamuti pa lang ito eh. Kwento pa lang ito. Pero ang actual, para balik ang tiwala ng taong bayan, ipakita ninyo kung paano ginagastos tong perang ito. Correct. Di ba? Halimbawa, eto napakalaki, binanggit mo, partner, ano?
Yung mga foreign assisted ng project 97.3 billion, paano ginagastos ito? Paano ito na-liquidate? Sana baka gamitin na naman nila sa mga congressman, certification by liquidation, ganyan-ganyan. So, meron tayong risk management na 3.6 billion, paano nyo ginagasta ito? At doon sa AFP modernization, paano namin masisiguro na hindi ibubulsa ng men in uniform itong perang ito? Dahil nga, yun ang panawagan po natin ngayon, transparency and accountability. Kaya ito, maliwanag, again, mga partner, maliwanag na pagbabalik ng tiwala ng taong bayan dahil may nabeto ka, dahil malaki ang budget, gusto mong magbalik ang tiwala ng taong bayan, para sa akin, sa opinion ko lang ito, ayusin ninyo, mag-report kayo na maayos, gumawa kayo na maayos para sa taong bayan at sa Pilipinas. Okay, partner, para maibalik yung tiwala, ipakulong nila sarili nila. Yan. Partner, Kapel, banatan mo na unang banat sa taong 2026. Eto na. Partner, no? Bilang isang mamamayang Pilipino na nagbabayad din tayo ng tax, siguro naman may karapatan tayong magsalita, mga partner. Correct. Tungkol doon sa bineto ni President Bongbong Marcos, mga partner, no? Bilang isang mamamayan, demokrasyang bansa tayo, meron tayong karapatan magpahayag kung ano man ang nasa ating kalooban, mga partner. Ang nakikita ko lang dyan, mga partner, dyan sa bineto ni Mr. President, maaaring inilagay nilang sadya yan, partner. Inilagay nilang sadya. Parang kunyari lang. Ito na nga. Inilagay nilang sadya. Ilang piraso yun? Ilang piraso? 7 ba yun? 7? Oo, partner. Pito yung nabito, partner. Ang suma total nun, mga partner, 92.5 billion. Ang galing mo, nakuha mo. Maaaring sinadyang ilagay yan, mga partner, para meron silang maibeto. Okay? Sa madaling salita, Planado. tama pa rin ang partner para bumango pangalan niya. Ganun lang naman kasimple yan eh. Di ba? Ganun lang kasimple yan eh. Samantalang ang hinihingi sa kanila nitong mga nagbabantay ng budget, itong watchdog kong tawagin, mga partner, 1 trillion. Mahigit ang pinabibeto kay Mr. President, pero magkano lang? 92.5 billion lang. 1 trillion ang hinihingi pero 92.5 trillion lang bineto niya. Maaaring yun lang yung inilagay nila ron, sinadyang inilagay na budget para meron silang maibeto para bumango ang pangalan ng ating presidente. Maaaring ganun lang, mga partner, di ba? Tama ka dyan, partner Kapel, kasi nga ang sabi nga ni Senador Marcolita, yung taba ba ay umaabot ng mga 1.5 trillion pesos. So pag tiningnan mo, ang dapat talagang ibito mga ganyang halaga, mga 1.5 trillion, kasi ito po yung ginagamit ng mga kongresista na nagiging pork barrel ho nila, ginagamit Correct. ni Martin Romualdez, di ba? Sila ni Saldico. Ito ho yung nangyayari. Tsaka hindi po natin alam kung talaga bang gagamitin nila sa tama itong pira, no? Kasi meron tayong tinatawag na trust issue. Itong gobyernong ito. Wala ka ng tiwala, partner. Nakailang beses ka na ba binodol ni Pangulong Bongbong Marcos na binoto mo? Ako maraming beses na, partner. Maraming beses na. Ito, partner, kumbaga ito, pinakita niya, kasi sinabi niya kagad, ito na ang pinakamalinis, ito na ang masasabi natin. So, pag sinabi yung pinakamalinis, malinis na walang insertion, bla 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 bla. Alam niyo, sasabihin ko lang, hindi ko masasabing ito pinakamalinis kasi kumbaga partner, nagsusumiti ka pa lang nagsasubmit ka pa lang again, uulitin ko, ito napanood na po natin ito. Partner, tandaan ho natin, makailang beses na po natin napanood, Mr. President, Pangulo namin, Pangulong Bongbong Marcos, hindi ba ganito rin yung sinabi mo noon? Di ba, sinabi mo noon, pinagmayabang mo pa sa yung mga SONA, ang gaganda, ang gandang pakinggan, pero kaduduluhan ng kwento, bagsak na naman. Sana, inahanap natin dito mga partner, itong mga sinasabi mong mga bineto to 7 out of 10 Oo, na nabeto na nakakahalaga ng 92.5 billion yung mga ad program sana makita po namin in the end of the year
maganda ho, pagka nag-report po kayo sa taong bayan, tugma po doon sa sinasabi nyo, doon sa actual na nangyayari. Correct. Hindi yung pag sinabi mong meron 5,500 flood control, yung pala ghost, meron tayong 1,000 plus na classroom, yung pala 22 lang, di ba? O di ba? Ang inaasahan ho ng taong bayan is makita po yung talagang gawa, hindi ngawa, hindi kwento. Ito kwento pa lang ito eh. So ang pinaka the best niyan, partner, abangan natin. Doon ka husgahan sapagkat nakatingin ang mata ng taong bayan, nakatuon at nakatingin sa napakalaking pinakamalaking budget na 6.93 trillion pesos na inaproban nyo ngayong taon na ito. Kaya nga partner, yung tinatawag kasi na shadow pork, ito po yung mga pork barrel na pasikreto lang pundo na to partner, pero ang resulta nito ay nagagamit sa pangungurakot partner. Correct. Partner, ito nga ho, tingnan natin yung Department of Education. 1.345 trillion pesos ang pundo, pinakamalaki sa kasaysayan. Sa tingin ba ho ninyo partner, magagamit kaya itong pundo ito sa tama dahil sila rin po nagbisto sa kanilang mga sarili na 22 classroom lamang ang nagawa ngayong taon partner. 22 ha, hindi 22,000. 22 partner. Gaano kalaki yung pondo para sa DepEd? 1.345 trillion pesos, pinakamalaki sa kasaysayan. So, 1 trillion, 1 trillion. Okay, Oo. pagpalagay natin 1 trillion, mahigit, ganyan. Tama lang yan, partner. Sana magamit nila ng maayos yan kasi lalong-lalo na dito sa Mindanao, tinamaan kami, partner, ng napakalakas na lindol. Natandaan nyo yun? Aha. Di ba? Mm. O, na hanggang sa ngayon, mga partner, ito, hindi pa masyado lumalabas to sa mga balita. Ano? Ako na magsasabi na hanggang sa ngayon, dito lang sa nasaksiyan ko, dito lang sa Davao del Sur, mga partner, ang mga eskwelahan, mga paaralan, mga building, mga partner, nagkanda crack na, napakarami ng crack at idineklara na nga, mga partner, na hindi na maaaring gamitin pa para magklase itong mga mag-aaral. Kasi delikado na. Baka sakaling pumasok na naman si Lindol, nagkataon, naroon yung mga estudyante, madali pa. Kaya ang ginawa nila ngayon, mga partner, barong-barong lang talaga. Yung meron naman siyang bubong, pero lawanet or plywood lang, mga partner. Plywood lang yung nila, yung kanilang pinaka-room, yung pinaka-kwarto ng mga pinakasilid, aralan ng mga estudyante. Parang yun yung division partner, division, Oo. lawanit lang. Yan, sana lingunin naman nila, silipin naman nila, tignan nila dito sa Davao del Sur. Saksi ako, hanggang ngayon, nariyan pa, pwede kong makuha na ng video, maipakita ko sa kanila na sana, ito ang unahin nila. Kasi ang mga mag-aaral dito sa Davao del Sur talagang, hindi naman lahat, hindi ko naman nila lahat, pero marami talagang mga campus, mga partner na winasak nung lindol na napakalakas na tumama sa amin dito. Sana magamit ng maayos ang 1 trillion na yan, unahin yung mga silid-aralan ng ating mga mag-aaral. Hindi yung 22 peraso lang, tapos magtatapos ang taon, aabot lang ng 30, karaming mag-aaral sa ating bansa, mga partner, no? Sana magamit ng maayos yan, 1 trillion mahigit na yan. Tama ka dyan partner, KPL, kasi nga hindi lang ho sa Davao nasisira yung mga eskwelahan classroom, kundi dito party sa Cebu partner. Talagang yung mga eskwelahan hindi na ho nagagamit. Ang problema dito, ang pinakamalaking tanong, kaya ba ho talaga nilang gamitin ito, mapagawa kaya yung mga classroom na sira partner? Kasi ayon sa datos partner sa kaparihong panahon under Marcos admin, in 3 years ni Pangulong Bongbong Marcos, nakagawa sila partner ng 22,000 classroom. In 3 years updated na Pero pag pinagkumpara po ninyo kay former President Duterte, sa kaparihong panahon, in 3 years din ni Tatay Digong, 150,000 ang nagawa ni former President Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos na 22,000 classroom lang. Partner Dan, ano sa tingin mo? Makagawa kaya sila ng ganong karaming classroom? De, partner, dudugtungan ko lang muna yung sinabi mo na kay Tatay Digong, gano'n may partida pa yun. Yung kay Tatay Digong, ay dito, may partida pa yun. Alam niyo pa, alam partida, pandemic pa nun. Di ba? Nabutan pa tayo ng pandemic. Dito walang pandemic. Well, uulitin ko. Kasi hindi mo may iwasan kasi na pagka magkakaroon ng comparison
Yung pagkukumparahin mo itong nakaraang administrasyon at saka itong kasalukuyang administrasyon. Yung kasi nakita natin na kaya hinahanap po mga kabayan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte o Mayor Duterte. Kaya minahal po ng taong bayan hanggang ngayon kasi hindi mahigitan, hindi mapantayan yung nagawa po ni Tatay Digong. Bagamat ang lalaki pala ng mga pondo ng nating na pera ng Pilipinas, bakit hindi niya mahigitan? Alam mo partner, bakit? Bakit? Kasi lumutang na yung pagnanakaw, puro korupsyon. Ako pag ganyan, alam mo sa ganyan pag isang leader ka na nalahating taong ka na sa iyong termino o I mean 3 years ka na sa yung termino, taon yan. Pinapakita lang yan na mahinang nilalang. Sobrang hina mo. Bakit? Sa kabila ng iyong pamumuno, naloloko ka at naiisahan ka ng mga tao mo. Ibig sabihin nun, ganun kakahina. Kasi ang totoong malakas at strong leader, hindi kayang lokohin, hindi kayang budulin. Busy partner eh. Busy sa polbos. Ay, ganun. Partner, ka-PL? Ang ganda ng tanong mo eh. Sabi mo, ang tanong mo eh kung makakaya ba o mahihigitan o kahit mapantayan na lang. Yung mga nagawa ni dating Pangulong Duterte dito sa Administrasyong Marcos, partner. Isa lang masasabi ko, simple lang, suntok sa buwan yan. Malabo, oh. Malabo. Partner, ito lang. Dugtong lang ako. Inahanapan kasi si Pangulong Bongbong Marcos po ngayon ng kanya hong accomplishment. Yung kanya kung ano yung mga... Alam mo, ako, hangang-hanga po ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Napakahusay po nyo, Pangulo. 100%. Bakit ko sinabi napakahusay po ninyo? Baliktad na ako, kukunin na ako ng mga loyalist. Bakit? Isipin po ninyo, taga Luzon po kayo, taga Norte po kayo, taga dito po kayo Central Luzon. Ang proyekto binibili nyo, gawa po ng mga Duterte. Kaya napakahusay nyo po magnakaw ng mga proyekto. Credit grabber pala, partner. Hindi, partner, tingnan mo ano ang ipagmamalaki mo sa Luzon? Samantalang nung gobernador ka, ang yabang-yabang mo. Ito, ang yabang-yabang mo, partner. Meron tayo ngayong, ang tawag doon yung windmill. Windmill. Ginaganong-ganong pa natin. Sa kanya daw yan. Yung windmill. Ito nung nangampanya sila, isa yan sa mga pinambudol sa atin. Buong Pilipinas. Kasi partner, pag may windmill, diyan makakakuha ka ng, marami ka makukuha dyan eh. Electric Pag meron kang windmill, hangin lang ang kapital mo dyan, di ba? Tapos, naghawakan pa sila ni Vice President Inday Sara ng yun. Abiya. Pasa mo. Pinasa mo. Pasa. Nabudol naman si BP Sara. Akin na. Diba? Pero hangin. Hangin lang pala. Ibig sabihin, puro hangin lang laman ng utak. Hindi, ito, puro hangin lang laman ng... Alam mo, 3 taon na, nasaan yung pinakikita mo sa amin na advertisement mo na windmill na yon. Sige nga, nasaan na? Partner. Baka na-ghost ni project. Sabi nga partner, nangangako na nga, gusto mo pang tuparin. Mga partner, isang binti na doon, wala nga naidagdag. Partner, ito. Kaya ang ginagawa niya, ngayon, para masabihan lang siya na meron siyang nagagawa, kinakailangan niyang ipagmalaki kahit yung tulay sa Davao, sa Bukana, ang kininyang kanya. Ano ba? Sinabi niya, sa administrasyon niya, Legacy sa administrasyon niya rin, nagtapos. Abay, naloko na. Napakaraming ebidensya nagsisipagsulputan nung sinabi niya yun. Hindi kahihiyan niya yun, mga partner. Bago yan, partner. Diba? Partner, dugtong natin yung speaking of credit grabber, yung sa Pangil Bridge. Actually, ako personal ako nakarating dun eh. Nakita ko yan before umpisahan yan. Nagdudugtong yung partner sa Tangub City hanggang sa Tubod, sa kabila doon. Nandun ako nung inuumpisahan yan, 2019. Yan ang kin partner. Nung matapos na partner, nakita ko si Pangulong Bongbong Marcos, bida. Promise, bidang-bida siya. Diba? Kaya sabi ko, daan sa Mindanao, maraming proyekto si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay ngayon pa lang natatapos. Exactly. Na ngayon, syempre po, como siya presidente, Inaangkin. ang tanong dito, sa Luzon,
bilang presidente ka, dapat may pinag-ayabang ka. Dapat may pagmamalaki ka. Hinahanap ko nga partner eh. Meron sana partner. Nasaan? Kaso Meron naman eh. bumagsak eh. Alam mo, yung tulay na bumagsak, di ba sa Isabela ba yun? Isabela. oo. Ginastusan yun na napakalaki. Tapos inangkin nga ho nila. Ang problema nga lang, sa pag-aangkin nila, bumagsak. Ayun. Meron naman sa pinagmamayabang, partner. Ah, Alam niyo kung ano? alin? Malapit nang maitala sa Guinness Book of Record, pinaka Ah, matinding korupsyon sa kanyang administrasyon. Alam mo, partner ito. Sa buong kasaysayan, magbilang tayo ng presidente. Okay? sige. Sige, magbilang tayo ng presidente. Mula doon sa pinag-uusapan ng korupsyon, gusto ko dalhin na natin sa sa tatay. Marcos, di ba? Tapos nag-Aquino. Tapos Fidel V. Ramos. Tapos ni Fidel V. Ramos naging ERAP. Hirap. Tapos ERAP, Pinoy. Gloria. Hindi, Ay, Gloria muna. Gloria. Mm-mm. Tapos si Gloria napunta kay Pinoy. Tapos kay Tatay Digong. Tapos sa kanya. Mapapansin natin mga kabayan, dulo-dulo. Anong ibig sabihin dulo-dulo? Mula doon sa senior Hanggang sa junior. sa junior, ang pinag-uusapan, Pag nanakaw. nakawan. Anak ng kamuti partner, no? Di ba? Oo. Seryoso. Ito yung mas matindi sa tatay noon, mas pinatindi ngayon. Kung mapapansin natin, Mag-ama nga. kaya nga sabi ko walang duda, talagang mag-ama nga.